si Marcoleta. Inihahalin tulad ni Rodante Marcoleta, ano po, yung anak ni Justice Carpio na kesyo daw po nagtuturo sa University of Beijing, ibig sabihin na daw po, bayaran na daw po ng China yon. Hindi ho yata naiintindihan ng isang Rodante Marcoleta kung ano yung tinutukoy ng mga Pilipino na bayaran ng China. Patungkol ho yun doon sa mga tumatraydor sa ating bayan. Hindi ko ho alam kung bakit po may lakas ng loob ang isang Rodante Marcoleta na ipagkumpara yung sinasabing etong mga Chinador na nabayaran di umano ng China baka versus doon sa nagtatrabaho. Ibig sabihin ako dito, may kumpanya ako, may negosyo ako dito, trader din ako, ganon. Di ba? Lahat ang gagawin ng mga DDS, paikutin hanggang sa makapanlin lang sila ng kapwa nila Pilipino. Some of them, yung mga professors, Faculty. yes, faculty. So that's when I use the caricature. Hindi ito official engagement as my capacity as spokesperson to humiliate the president of the People's Republic of China. So the intention was not to humiliate. But what Yes. was the Wala lang. No, pampakuha lang ng atensyon nung mga tinuturuan niya. Oh. intention? Kunwari, Yes. estudyante ako sa Lasal, bakit mo ba sinuw yun sa akin? Yung tatlong pictures na yun, sir, no? Yes. Well, ang tanong dun, sir, why the China remains to be bullied? Di ba, sir, yun yung caption nun? Yun yung Yes. slide mo. And there are three pictures there. There are three caricatures doon na ginamit ko. The first one, yan yung sagot sa tanong na kung transparency efforts of the Philippine government is being utilized by the Philippine government right now under President Marcos, why is it until now nabubuli pa rin tayo? Why is it until now may aggression pa rin, sir, ang Chinese Coast Guard sa mga mangingisda natin? Jimmy Bondok. hindi makapagsalita. Kanina ko pa tinitingnan, hindi makapagsalita. Ngayon naman mga kababayan, since napag-usapan na ang China, may warning ang China. Nananakot ang China ngayon, mga kababayan. Ano daw ho? Ito nananakot ang China, mga boss chipamo sir, na madami daw mawawalan ng trabaho ang mga Pilipino. China warning, Roe puts million of Philippines of PH job at risk daw ho, mga kababayan. Kayo naman tinatakot nyo pa. As if naman na hindi kayo maaapektuhan yung sinasabi ninyo. As if naman na hindi nyo kinakailangan yung mga trabahante na mga Pilipino. Sige kayo. Ang galing pa naman po ng mga Pilipino. Kahit saan pong sulok ng mundo, talagang ang Pilipino po hinahangaan ng ibang lahi. Pagdating po sa pagtatrabaho, pagdating ho sa pagiging malinis, pagdating po sa pagiging magalang. Sabi ni Mood Covers, ang daming bansa dyan Pero hindi ho ako naniniwala na ganun basta-basta nila mabibitawan yung mga Pilipino. Malabo ho yan. Ipinantatakot lang ho nila yan, mga bossing, upang sa ganun magamit ng mga DDS para do sa mga kapwa natin Pilipino. Sige, huwag kayong kumampi sa amin. Mawawalan kayo ng mga trabaho dyan sa China. Apektuhan ho yan. Hindi ho. Imagine niyo na lang po. Sige ho, mga kababayan. Ang isang kumpanya, maalis. O ang isang isang tao. Wag na Pilipino. Mawala ang isang tao. No? Kulang na yung spot nun. Yung mga ibang lahi, meron kang option. Dito nga ho sa Cayman Islands, mga kababayan. No? Dito ho sa Cayman Islands, sana hindi naman ho sana magdamdam sa akin yung mga nation dito. Pero meron ng mga available na mga pwedeng maging sila yung kuhanin. Kaya lang, yung iba mas pinipili na kumuha sa ibang lugar, especially Pilipinas or kung saan man. Kasi hindi naman talaga kaya nung mga nasyon na iba. Di ba? The Chinese Embassy in Manila warned
on Friday that moves by some Philippine senator to target its diplomats could jeopardize economic ties between the two countries and cause millions of jobs for Filipinos as the tension between Beijing and lawmaker over the West Philippine Sea continue to escalate. Manood ho kayo mga kababayan nung mga balitang nung mga balita po na pangdaigdigang balita. Makikita nyo kung ano talaga ang sitwasyon ng China. No? Yung mga nakikita natin, mga matataas na gusali, nung sinasabi nila na mayabong, mayaman ang China, mga bossing. Hindi ho. Subukan yung manood ng mga pandaigdigan na mga balita. Malalaman nyo. Yung mga wiyon, mga wayon, sinasabi nila lahat. Ekonomiya ng China, bagsak. Etong mga nakikita natin, maskara na lang ho. Para hindi mga nakaraang buwan nga ho, o nakaraang taon, mga kababayan madami na nagagalit kay Xi Jinping ho na mga kapwa nila Yun lang pong yun lang pong sa tarifa-tarifa po ng US at China Oh. 'Di ba? Tarifa pa lang pala ang kalaban, ang wala na. Bagsak na. Sabi dito, any serious damage to diplomatic relations, including downgrading of those relations, would cost millions of jobs. Babawi doon. Tingnan lang natin kung magawa talaga nila. No? Imposible ho yan. Mahirap po yung bigla ka nalang magtatanggal, magbabawas at hindi ka natatanggap. Tapos, Pilipino pa yung tatanggalin mo. Pilipino pa yung aalisin mo. Sabi ni Danilo Espeo, divided na ang military nila. Correct. Pilipino pa. Yung aanihin mo, aalisin mo, ay nako. Napakahuhusay po ng Pilipino, mga kababayan. Sabi dito, persona non grata Soto and several senators had discussed filing a resolution recommending that President Marcos declare G's deputy a persona non grata but agreed to just pass the resolution instead. Kayo, kala nyo kala nila matatakot ang Pilipino? Diba? Akala nila, ganun-ganun lang ho. Diyos ko po. Alam namin kung ano yung mga galawan, mga kilusan. Hindi mo ko mapapaiyak. Sabi, yung diretso mong buhok, makukulot, Madam Chris Rose. Paano ho ba, mga kababayan? Magpapaalam muna ho ako sa inyo. No? Sama-sama ho ulit tayo mamayang gabi, ganap na alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi diyan sa Pilipinas, magsama-sama ulit tayo mga boss Chipamose. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat mga boss.